matagumpay na buhay. God is with us because He is our Emmanuel. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Diyos na buhay, Diyos na dakila. Amen. Hallelujah, hallelujah. Sige po, magandang gabi sa lahat. Amen. Tayo po muli damhin ang presensya po ng Panginoon. Amen. Mari po ba nating invite ang ating Nanay Gemma para po sa ating opening prayer? Praise God. Hallelujah. Lord, salamat pong muli, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na kami po ay iyo pong pinagtatipon-tipon, Lord, sa oras na ito, pang amin pong pagbulay-bulayan yung mga salita. Patuloy, Lord, na makasama po namin ang aming pong mga kapatiran sa iba't ibang dako ng bansa, Lord. Salamat po sa presensya nila. Salamat sa bawat isa. Salamat, Lord, sa pagkakataong ito. Lagi po namin pinagpapasalamat, Lord, ang bawat araw na kami po, Panginoon, ay may buhay pa, na nandito po, Lord, na binibigyan mo ng lakas, binibigyan mo, Panginoon, ng patuloy na gabay, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Humihingi kami, Lord, ng tawad sa aming po mga pagkukulang at mga kasalanan sa inyo. Dalangin po namin, O Diyos, ang aming gawaing ito ay patuloy mo, Lord, na ibukas ang aming puso at ang aming isipan, Lord, sa lahat po ng aming pumapapakinggan ng mga salita mo, Lord, na tumimo sa aming puso, Panginoon, at patuloy po naming maisapamuhay ito sa bawat araw ng aming po mga buhay, Lord. Salamat po, Panginoon, sa magandang opportunity na binigay mo sa gawain ito na makasama po ito, Panginoon, sa broadcast, Lord, para lahat ng tao, Lord, hindi lamang kami ang makapakinig, kundi marami po, Lord, ang makapakinig ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa oras na ito. Kayo po, Panginoon, ang binibigyan po namin ng kapurihan at kapasalamatan sa aming sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Napakaganda po ng panalangin. Amen. Ang ating Nanay Malu na nasa ibang bansa po. Praise God na hindi po hadlang. Amen. Yung magkalayo-layo po tayo. Praise God. Indeed, opportunity po ito. Amen. Hallelujah na tayo po yung maglingkod sa Panginoon. Handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Amen. God is good. All the time. And all the time, God is so good. Amen. Sige po, pangalan po tayo ni Nanay Leonina po sa pagpupuri sa Diyos. Amen. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man, kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan.
Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo noon pa man. Panginoon, dakila ka ang pag-ibig mo. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Oh, hallelujah, Lord, hallelujah. Amen. Praise God. Napakasarap pong magpuri sa Panginoon. Amen. Salamat po, Nanay Lenila. Amen. Ang bawat isa po ay encouragement. Amen. Na tayo po ay lalong manabik sa presensya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Na nasan po mga anak ng Diyos na tayo po ay believers for all season. Amen. Ano man pong panahon. Amen. We believe, amen, we believe na ang lahat po, amen, ay patunay lamang na malapit na pong dumating ang ating Panginoon, amen. Praise God. Sige po, patuloy nating ihayag ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay, amen. Pwede po ba nating marinig, amen, ang testimony po ng ating kapatid na si Sister Sherlyn po. Praise God. Hello po. Magandang gabi po sa lahat. Nagpapasalamat po ako kay Lord. Simula po pumasok ang 20, nag-start po ang 2026. Talaga po yung provision po ni Lord. Simula po na nagbalik loob tayo sa Kanya. Hindi niya po kami pinabayaan. Every week, talaga pong minsan naiiyak na lang po ako na nahihiya dahil minsan
Hindi nadadait po ako minsan ng panghihina ng loob, pero nandyan siya parate para iparamdam sa akin, sa amin ng pamilya ko na hindi niya kami pinababayaan. Every week po na pag nagpapa-pray over po ako dun sa weekly natin na ah, sa offer natin, wala pong hindi siya binibigay. Every week po na hinihingi ko sa kanya, yung provision niya every week, lagi pong nandun. Kaya yung promise niya talaga, hindi niya po binibitawan sa atin. Thank you, Lord. Thank you po. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Nakaka-bless po. Amen. Tunay nga po. Amen. Na napakasarap pong maglingkod sa Panginoon. Amen. Sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng pagpapala. Amen. Hallelujah. The Lord is steady our hearts. Amen. Praise God. Hallelujah. Sige po, sa gabing ito, tayo po'y patuloy na makinig ng salita ng Diyos. Amen. Napapanahon man o hindi, amen. Talaga po ang salita ng Diyos ay patuloy na napapangaral, amen. Kasi po ito ay makapangyarihan, amen. Sige po, lahat ng handa ng makinig, magsabi ng amen. Praise God. Tawagin po natin ang ating Doc Dan, amen. Ang lingkod po ng Panginoon, founder, amen. Hallelujah. Ang ating Doc Dan Amuraw. Praise God. Good Ayan. evening po, Doc. Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po. Muli po ay araw ng Miyerkules at tayo po ay nasa ating online Bible study. Maraming salamat po sa Panginoon. Bumabati po kami ng magandang gabi, araw o anumang oras, saan mang dako ng mundo na napapanood po ninyo ang programang ito dito po sa Spin Media TV Channel. Ang inyo pong lingkod, ang Doc Dan, ang siya pong magsishare sa inyo ng salita po ng Diyos ngayong gabi. At kinagagalak po namin na kayo po na makakapanood ng bidyong ito kasama po ang mga kapatiran sa Spirit of the Lord Ministries ay kagalakan po namin na makarinig ng inyo pong testimony. Pwede po kayo mag-comment dyan po sa baba kung kayo po ay napagpala ng online Bible study na to every Wednesday. At aanayaan ko na rin po kayong mag-join saan mang dako ng mundo kayo naroroon sa susunod na Miyerkules, alas 8 po ng gabi. Nakalagay po sa ilalim ng bidyong ito ang ating pong Zoom link. Welcome po kayo na makijoin o saan mang bahagi ng mundo kayo naroroon. Kaya maraming salamat po. Simulan po natin sa panalangin. Tayo pong lahat ay manalangin muna. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras na ito. Isang pribilehyo po na kami po muli sama-sama na mag-aral po ng iyong salita dito po sa Spin Media Philippines, Panginoon. At sa amin pong online Bible study na ginaganap po every Wednesday alas 8 po ng gabi. Panginoon, pagpalain mo po ang iyong mga salita at nawa po gamitin mo ito na maraming mga kababayan namin, maraming mga tao sa iba't ibang dako ng mundo ang maabot namin ng iyong pong buhay at makapangyarihang salita. Salamat po, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. So, purin po ang Diyos. So, dito po sa ating pong online Bible study every Wednesday, ay nagtuturo po tayo ng mga pangunahing katuruan sa banal na kasulatan. Po, hindi po tayo nagpapakalalim-lalim dahil ang utos po ni San Pablo, always go back to basic. Ano po? Kaya ganun po. Kaya nawa po ay maunawaan natin at maging gamit po natin sa ating pang-araw-araw na buhay ang mga salita po ng Diyos na ating pong maririnig. Ayan, kasama ko po dito sa screen ang aking pong minamahal na pretty baby girl, ang Hillary. Mag-wave ka sa kanila. Greet them. Ayan. Puri ng Diyos. Ano po? Okay. Mag-aralan natin ngayong gabi
yung pagbasa ng Biblia. 'Di ba? Napaka basic po. Ayan po ay isang tanong, bakit ba kailangan nating basahin ang Biblia? Bakit ba kailangan nating mag-Bible study? Kung minsan po tayo po ay nagbibiro, nagba-Bible study tayo, baka naman hindi tayo naniniwala sa Bible. Tandaan po natin, establish muna natin na ang Biblia ay salita ng Diyos. Actually po, may mga nakakasama tayo sa Bible study na talagang kahit online po yan, pag Word of God ang pinag-uusapan, yung matinding respect po sa Biblia, binibigay po nila. Meron po kaming ganun kasi lagi po akong nag-online din, hindi lamang sa atin, maging sa mga pastor. Kung minsan, meron po talaga mga kamanggagawa natin, ako po ay masyadong nag-respeto sa kanila. Kapag Bible, pag Word of God ang pinag-uusapan, ayaw nilang nangaabala sila. Ayaw nilang maabala sila. Talagang tutok na tutok bilang respeto sa salita ng Diyos. Ang sabi kasi nga ng Panginoong Yesus, ako at ang aking salita ay iisa. Kaya pagdating sa Biblia, ay kung ang salita ayan ay salita ng Diyos, at kung pinaniniwalaan natin na yan ay salita ng Diyos, wow, ire-respect nga naman natin. Ano po? So, sa ating pong paninimula, sa magitan po ng panalangin, tayo ay nakikipag-usap sa Diyos pag nagpe-pray tayo. At sa magitan naman po ng pagbabasa ng Biblia, ang Diyos ang nangungusap sa atin. Kaya nga sinasabi ko, kahit na basic ang ating pinag-uusapan dito, narinig mo na ng maraming beses, minsan meron pong kapahayagan ay binibigay ang Diyos. At yan po ay pangungusap niya sa atin. Kaya makinig po tayong mabuti, alam ng Diyos ang iyong kalagayan ngayon, sa ang mundo lugar ng mundo naroroon, alam ng Diyos ang kalagayan mo, at sa pakinig ng salita ng Diyos ay merong pangungusap na gagawin sa iyo ang ating Panginoon. Ito po yung katotohanan. Ang pagbasa ng Biblia ay dapat maging isang pamalagiang gawain ng mga tunay na mananampalataya. Po? Tingnan natin una ang halaga ng Biblia sa buhay ng tao. Gaano ba kahalaga ang Biblia sa buhay ng tao? Minsan po sa ating mga pagtitipon, even sa kasalan, nagbibiro ako, sabi ko, taas nga po ang kamay ng mga may Biblia sa bahay. Ayan. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, ang sinasabi ko po, pakibenta po ang bahay at bili kayo ng Biblia. Nagtatawanan po yung marami. Ang ibig ko lamang pong sabihin doon, gusto ko lang pong i-emphasize doon, ang kahalagahan ng Biblia. Ang ganda-ganda ng bahay mo. Ang ganda-ganda ng tirahan mo. Aba, walang Word of God dyan. Walang Biblia dyan. Kaya, ang bagamat biro, yan po'y nagpapakita na napakahalaga ng Biblia. Ibenta ang bahay, bumili ng Bible. Ano po? So, tingnan natin ang halaga ng Biblia sa buhay ng tao. Una po, ito ay pagkain ng ating kaluluwa. Ano pong sabi sa Matthew 4:4? Hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang labi. Yun po. Mga kapatid, pinapakain natin ang ating pisikal na katawan bisan 6 times a day. Almusal, pananghalian, hapunan. Sinasamahan natin ng merienda sa pagitan hanggang hating gabi, kaya 6 times a day ang aking pong sinasabi. Kumusta yung ating kaluluwa? Gaano natin pinapakain ang ating kaluluwa? Kaya kapag pinapakain mo yung kaluluwa, napakadalang. Talagang walang maasahan dyan na lakas. Tiyak, tulad ng physical katawan natin, halimbawa, itong physical na katawan natin na to, pinapakain mo lang once a week. Every Sunday morning mo lang siya pinapakain. Abay, Lunes pa lang nangihina ka na. Lalo na Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, nangihina ka na. Physical po yun. The same as po sa ating kaluluwa. Kaya kailangan, kung pinapakain natin ng regular ang ating pisikal, ay napakahalaga rin po na pakainin natin ng regular ang ating pong espiritual o kaluluwa. So, ang Biblia po, ito ay pagkain ng ating kaluluwa. Matthew 4:4 at 1 Peter chapter 2 verse 2. Pangalawa po,
Ang halaga ng Biblia sa buhay ng tao, ito po ay ilaw sa landas. Ito po ay ilaw sa ating landas. Di ba ang hirap maglakad sa madilim? Pero ang sabi ng banal na kasulatan, awit 119:105, ang salita ng Diyos ay ilaw sa landas na ating pong nilalakaran. So, ganito siya kahalaga. Kapag po pinalawak natin ang ibig sabihin ng ilaw, yan po ay gabay sa ating buhay. Yan po ay magiging panuntunan natin at tiyak na hindi tayo maliligaw ng daan. Hindi tayo maliligaw ng landas dahil binibigyan natin ng halaga ang salita ng Diyos. So ito po ay nagmimistulang, hindi lang mistulan, kundi ilaw sa ating pong landas. Pangatlo po, ang halaga ng Biblia sa buhay ng tao, ito ay nagtuturo sa atin tungkol sa buhay na walang hanggan. John chapter 6 verse 68 po yan. Noong pong panahon na yan, marami na rin po sa mga alagad ng Panginoon ang umaalis, iniiwan siya. Ayaw na maglingkod. Nangihina na yung pananampalataya. Tinanong ng Panginoon ang kanyang mga alagad, iiwan din ba ninyo ako? Sabi niya sa mga alagad. Sumagot po si Pedro, John chapter 6, Sabi niya, hindi po. Dahil nasa inyo ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. John 6:68. So, ganito po siya kahalaga. Kaya wag nating pababayaan ang pagbasa ng Biblia. Ito ay pagkain ng ating kaluluwa. Ito ay ilaw sa ating landas. Ito ay nagtuturo sa atin tungkol sa buhay na walang hanggan. Tingnan naman po natin ngayon yung mga hakbang na dapat gawin para sa mga bungang pagbabasa ng Biblia. Kasi kung minsan, kapag hindi tayo gagamit ng pattern o ng gabay o ng mga step sa pagbabasa ng Biblia, nakaka-boring nga naman. So, kailangan meron po tayong tinatawag na mga pattern. Kasi nga, lalo na po yung mga first time lang na nagkaroon ng interest na basahin ng Biblia, hindi alam saan magsisimula. Kapag sinimulan sa Genesis, naboboring. Sa una, maganda. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, maganda. Pero pagdating mo ng chapter 4, ang pataas na ng Genesis, nakaka-boring na kasi puro lahi-lahi na. Puro lahi na mababasa mo doon. Yung iba naman, sisimulan sa New Testament, sa aklat ng Mateo, ganun din, puro lahi. Kaya hindi sila nag-i-enjoy, kaya tumitigil sila sa pagbasa ng Biblia. Kaya kailangan may pattern tayo. Meron tayong guide. Mga hakbang na dapat gawin para sa mabungang pagbabasa ng Biblia. Una po, napakahalaga po nitong una, dumako sa tahimik na lugar. Yan po. Para talagang hindi ka maistorbo. Talagang gusto mong magbasa at maunawaan dahil mangungusap sa iyo ang Diyos diyan, pumunta ka po o dumako sa tahimik na lugar. Pangalawa, magsimula sa magitan ng panalangin, hilingin ang gabay ng banal na Espiritu Santo. Yun po yan. So, una, maghanap ka ng lugar na hindi ka maistorbo. Yung iba po, pagkagising sa umaga, sa kwarto nila, sa lugar na hindi sila maistorbo. Then, bubuksan mo na ang Biblia mo ngayon. Wag na wag po kayong magbabasa ng Biblia na hindi nagpe-pray. Ang sabi natin sa pangalawa, magsimula sa pamamagitan ng pananalangin. Hilingin ang gabay ng Espiritu Santo. Kasi di ba pinangako ng Panginoon sa atin ng mga mananampalataya nang siya ay babalik na sa Ama? Sabi niya, ang aking pag-alis ay kabubutin niyo. Kasi kung hindi ako aalis, hindi isusugo ang kapalit ko. At tinukoy ng Panginoong Yesus doon, ang kanyang kapalit ay ang banal na Espiritu Santo. At ang sabi ng Panginoon, ituturo niya, ipapaalala niya ang lahat ng salita ko sa inyo. Kaya maganda kapag magbabasa tayo ng Biblia, pray muna tayo, recognize the Holy Spirit, at tilingin natin ang gabay ng banal na Espiritu Santo. Pangatlo, maganda meron kang notebook. Isulat sa isang notebook ang mga bagay na
ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Meron ka mabasa, wow, gumaan bigla ang pakiramdam mo, wow, yung parang nawala yung mga problema mo, may sakit ka pa, nawala talaga yung sakit mo. So, maganda isulat mo na nung araw na yon itong nabasa ko, at yun ang pangungusap ng Diyos sa iyo, isulat mo yan, maganda may notebook ka. Then, pang-apat, sundin ang mga sumusunod na alituntunin para sa iyong pagbabasa. Po, para maging makabuluhan yan, simple lang. Isulat, number 1, isulat ang lahat ng pangunahing tauhan. Bawa, nagbasa ka sa isang partikular na talata na to, sinong tinutukoy dyan? For example, si Moses. So, isulat mo yung pangunahing tauhan, si Moses. Then, doon sa binasa mo na yon, halimbawa, isang chapter yon. Pangalawa, isulat mo ang pangunahing talata. Doon sa chapter na yon, ano yung pangunahing verse? Ano yung pinaka talata doon, ano? Isulat mo 'yon. Pangatlo, lagyan mo ng pangalan at paksa. Ganun lang kasimple. Ginagawa nating simple, no? Pang-apat, isipin kung ang Panginoong Hesus ay makikita sa mga talata. Sa yung pagbabasa ng Biblia, lagi mo nga hanapin ang Panginoong Hesus. Akala kasi ng marami, ang Panginoong Hesus nasa New Testament lang. Mabibigla kayo, Genesis chapter 1 pa lang, nandun na ang Panginoong Hesus. O, di ba? Sabi ng iba, ipinanganak siya sa Matthew, sa aklat ng New Testament lang, sa Matthew hindi po. Sa umpisa pa lang. Kaya maganda, pag magbabasa tayo ng Biblia, ilagay din natin sa isip natin, nasaan si Panginoong Hesus dito? Panlima, itanong sa sarili, kung ano-ano ang mga aral na makukuha sa mga talatang binasa o sa chapter na binasa tulad ng mga sumusunod. Ito po, letter A, sa under po ng panlima. Mayroon bang mga pangakong maaring angkinin? Tingnan mo din sa binasa mo, meron bang promise si Lord sa iyo dyan? Meron ba siyang pinangako sa iyo dyan? No? Pangalawa, meron bang utos o command na dapat sundin dyan? Pangatlo, meron bang kasalanan dyan na dapat mong iwasan? Ganun po ang pagsusulat. Ano po? At pang-apat, meron bang mga dapat matutunang aral? Ano ba yung mga natutunan mong aral? No? At pang-anim, mayroon bang halimbawang dapat sundin? No? So, makita natin doon, bisan tugma sa kalagayan mo yung binabasa mo na yon. Kaya maganda nagsusulat ka talaga. Then pang-pito ay pang-anim, panlima po yon na merong underline na 5. Then pang-anim, tapusin ang iyong pagbabasa ng Biblia. Excited tayo minsan, okay, nagmamadali na tayo. Pero pagkatapos magbasa ng Biblia, huwag kakalimutang tapusin ang iyong pagbabasa ng Biblia sa pamamagitan ng pananalangin. Ayan, mag-pray ka na. So, nung nakaraan ay napag-aralan na natin yan, yung karapatan at tungkulin manalangin. So, manalangin ka na ngayon. I-apply mo rin yung natutunan natin nung nakaraang ating mga Bible study. So, sa ating pong pagwawakas, ang banal na kasulatan ay salita ng Diyos, kabayan. Sa magitan ng Biblia, nakikita natin ang kalooban po ng Diyos. For example, nandiyan ka ngayon, lalo na ikaw, maaring nasa Middle East ka ngayon, at napanood mo ang bidyong ito. Ano ba ang kalooban ng Diyos? No? Yung iba, takot na takot, ang gusto na lang, di na nag-iisip, uwi ako ng Pilipinas! Oh. Nakakatakot na rin, hindi na alam ang gagawin. So, napakaganda na malaman natin ang kalooban ng Diyos. So, pag nagbakasa ng Biblia, magkakaroon ka ng kapayapaan sa buhay mo. Ngayon, walang aksidente sa Panginoon. Nandiyan ka sa Middle East, malay mo, kaya niloob ng Diyos na nandyan ka at inabutan ka ng gerang ito, baka merong pinagagawa sa iyo ang Diyos. Kaya maganda magbasa tayo at malaman natin ano ba ang kalooban ng Diyos. Kasi ito ang pagkain ng ating kaluluwa. Nararapat na tayo ay maging matapat sa bagay na ito. Kaya ang tanong ng isang tao, kung ikaw ay may 2 aso, sabi niya, isang puti at isang itim, at sila ay mag-aaway, alin ang mananalo? No? Tanong ko rin po yan eh. So, siyempre, ang sagot ng maraming tao, ibinase sa kulay. Yun daw,
ang sagot ng ilan ay yung daw puti, kasi puti nga. Yung iba naman itim, kasi itim. Ano? Ngunit ang tamang kasagutan po dito, yaong mananalo sa dalawang aso na puti at itim ay yung asong pinakain. The same as po sa buhay natin. Ang buhay po natin ay battle. Ang buhay po natin laban kasi naglalakbay lang tayo sa mundong ito. Kailangan nating malakas. Kailangan natin matatag. Nasa side tayo ng tagumpay. Ngunit kahit nasa side tayo ng tagumpay, ng victory, kung mahina tayo, hindi tayo magtatagumpay. Kaya nga, inutos ng Panginoon sa atin, huwag niyong kaliligtaan. Joshua chapter 1 verse 8, na basahin ang aklat na yon. Kuman po yan. Pagdili-diliin ninyo araw at gabi upang matupad ninyo ang lahat ng nasusulat doon at kayo ay giginhawa at magtatagumpay. Grabe, no? Yun po. Yung dalawang huli yung promise giginhawa at magtatagumpay. Yan po ang gusto ng lahat ng tao, guminhawa at magtagumpay. Nasaan po? Nasa pagbabasa ng Biblia ang susi. Kaya wag po natin kakalimutan yan, kahit napaka-busy po natin sa araw-araw ng buhay natin, wag nating pabayaang makalimutan natin ang pagbasa ng Biblia tulad ng pagkain. Ba't di mo nakakalimutan kumain ng almusal, ng pananghalian, ng hapunan? Di ba? Yung iba, ayaw nang magbasa ng Biblia, sawang-sawa na po sila daw. Pag tinuri mo po yung pagkain ng kaluluwa, tulad po ng pagkain nating mga Pilipino, sino po ang nagsasawa na sa kanin? Araw-araw kumakain ka ng kanin, bakit bukas kakain ka uli ng kanin? Kasi po pagkain yan ng physical natin. The same as po ang Word of God. Kahit ilang pong beses mo nang mabasa ang talata na yan, nakita mo iba-iba ang pangusap na gagawin sa ng Panginoon. Parang kanin. Lagi na lang kanin pero di tayo nagsasawa. At minsan sarap na sarap pa tayo lalong kumain ng kanin. Kung ganun din po ang gawin natin sa ating pong spiritual na kalagayan. Yan po ang kahalagahan, mga kababayan, mga kapatid, ang pagbabasa ng Biblia. Kaya maraming salamat po kayo po na inabot ng ating pong Bible studying ito online. Huwag po kayong magatubili, pwede po kayong mag-send ng prayer request sa inyong lingkod, sa magitan po ng pagsusulat dyan sa comment box sa baba, at ipapanalangin po namin kayo dito po sa ating online Bible study every Wednesday. So maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. At bago ko po ibalik sa ating pong MC, ang Dr. Michelle, tayo po muna yumuko at pumikit at tayo po manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po ngayong gabi sa amin pong napag-usapan ang pagbabasa ng Biblia. Kung gaano ito kahalaga, Panginoon, na magawa po namin. At sino man po, Panginoon, ang walang kopya ng Biblia, ay tulutan mo na magkaroon po sila ng kopya o matuto even sa aming mga gadget ay available po ang yung pong salita, Panginoon. Salamat po ngayong gabi, Ama. Narito po, Panginoon, ang iyo pong mga anak dito po sa Zoom. Mga kasama po dito sa Zoom, Panginoon, sino man po ang may pangangailangan, sino man po ang may prayer request, I pray na abutin mo po sila, Panginoon, at ipagkaloob anuman at maging ang pinakamalalim na pangangailangan nila. Panginoon, maging ang mga nanonood po ng bidyong ito, saan mang bansa sila naroroon, I pray, Lord God, sila po na natatakot, Panginoon, dalangin ko na maramdaman kanila. Panginoon, sila po na nababalisa, Panginoon, bigyan mo sila ng katiwasayan ng kaisipan. Panginoon, sino man po ang may sakit karamdaman, I speak healing in Jesus' name sa kanila, Panginoon. Salamat po, sino mang nasa panganib, Panginoon, makita nila ang iyong mapagpalang kamay, Lord God. Salamat po, Ama, pagpalain mo po ang aming pong online Bible study every Wednesday. Gamitin mo sa iyong kaparaanan, the same as, Lord God, ang Spin Media Philippines, lalo na po itong TV channel na to na kung saan ibinod-broadcast ang aming pong Bible study na to. Salamat po, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus.
Amen at Amen. Back to you, Dr. Michelle. Thank you very much. Amen. Praise God. Hallelujah. Wow, amen. Tayo po'y muling napalakas, amen, na patuloy po ang salita ng Diyos, amen, ang siyang manatili sa ating mga puso, amen. Tunay nga po, amen, sabi po sa salita ng Diyos, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away, amen. Wala pong magbabago sa mga salita ng Diyos, kaya napakasarap po na-remind tayo, amen, na tayo po'y magbabasa ng salita ng Diyos araw-araw. Amen? Praise God. Sige po, anyayahan po natin ang ating Pastor Reynaldo Dizon. Praise God. Para po sa ating closing prayer. Aming Ama, sa pangalan po ng iyong bugtong na anak at sa paggabay at banal na Espiritu, kami po'y patuloy na nagpapasalamat dahil po sa iyo pong ibinigay na kaalaman sa pamagitan o Diyos ng iyong pong banal na salita. Tunay nga po, Panginoon, na kailangan po naming itong dilidilihin sapagkat ito po ang iyong pong mensahe sa iyong pong lingkod sa katawang po ni Joshua, Panginoon, na huwag kaming mangamba, huwag kaming maligalig, huwag kaming matakot, di bagkus. Ito'y aming pong bigyan ng pansin ang pagbabasa ng banal na kasulatan. At ito po, Panginoon, ay magbibigay po ng gabay at patnubay sa aming pong buhay na linalakaran. Salamat po, Panginoon o Diyos, sa iyong pangako na hindi mo kami iwan ni pababayaan man. Salamat po sa bawat isa na narito. Higit sa lahat, Panginoon, ang iyong pong aming dokdan, Panginoon, na patuloy mong ginagamit. Salamat po sa kanyang buhay. Dalangin ko po, Panginoon, kasampu ng kanyang pamilya, Panginoon, ay patuloy mo silang pagpalain para lalo pa, Panginoon, makaabot ang sino man po, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon, sa pamagitan ng itong online Bible study, Panginoon, ay ma-reach out, Panginoon, ang wala pa sa iyong paanan, Panginoon God. Kaya salamat po sa bawat isa. Naway magkaisa kami, magdalanginan kami, para lalo pa, Panginoon, lumago, umusbong at tumatag ang aming pong pananampalataya. Salamat po, dakilang Diyos. Ang lahat po ng kalwalatian, pasasalamat ay aming pong binabalik sa pangalan po ng aming Panginoon Diyos. Ang lahat po magsabi ng Amen and Amen. Always remember, at sulat. Thank you very much. God bless you. God bless you.